ay susunod, ngayon ay tutukan. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Lararararara. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan. Sama-sama sa pagtawid, saan man dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hi, magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa panibagong crossover moment sa araw na ito. Masarap po na tayo ay magnilay-nilay muna sa salita ng Diyos bago po tayo matulog. At basahin po natin yung ating teksto sa gabi na ito. At ito po ay matatagpuan sa aklat ng mga awit o Psalms chapter 107 verse 1. Ang sabi po dyan mga kapatid, worship the Lord, for He is good and His love endures forever. So dito po, alam po natin ang Psalms ay marami pong mga naisulat na halos lahat ay patungkol sa pagpupuri sa Diyos,
pagpapasalamat sa Diyos dahil sa isang pangyayari na kung saan sila ay kinakatagpo ng Diyos. Halimbawa, si David. Siya po ay nakapagsulat ng Psalms dahil sa kanyang pagpapasalamat. Nag-aalay siya ng pasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay kinatagpo siya sa panahon na siya ay nasa persecution o siya ay pinipersecute. Ngayon po, dito po sa talatang ating nabanggit sa Psalms 107 verse sa buong talata na yon, ang to share you, gusto ko lang po ibahagi sa inyo yung short background na kung saan ang pangyayaring yan ay yan po yung exile ng mga Israelites nung panahon na sila ay nasakop under sa Babylon. Dahil po doon, nagkawatak-watak po yung mga Israelita. At alam niyo po, sa ganong sitwasyon ng kanilang buhay, nandun po yung pangamba, nandun po yung pag-alala. Dahil marami po sila Sila po buong bansa po yung talagang nasako po ang Jerusalem, ang Israelites sa panahon na yon. Yung Jerusalem po ay talagang nasira. Ngayon po, dito po sa sa mga talatang ito po ay after na po after na po ito dahil pagkatapos po ng nasako po sila sa Babylonia, ay natalo naman ang Babylonia sa Persia, yung sa under sa pamumuno ni King Cyrus the Great. Tinalo niya ang Babylonia at nagsumulat po siya ng decree para pinapayagan po niya na bumalik po yung mga Israelita o yung mga Israelita sa kanilang lupain. So dito po, siyempre, dahil sa tuwa at sa galak ng mga Israelita, sila po ay nag-i-express ng kanilang masayang saloobin, damdamin. Kaya nasabi ho nila na, worship the Lord. Sabi na, for He is good, His love endureth forever. So, dito sa mga talatang ito po talaga ay literal na pagsamba ang pinag-uusapan dito dahil nagpapasalamat nga po sila dahil nga po sa magandang balita na kanilang narinig mula doon sa hari po ng Persia. At makikita po natin yan sa aklat po ni Nehemiah, Ezra, nung sila po ay ni-rebuild po nila yung Jerusalem. Dito ho, dalawang bagay po ang gusto kong linawin dito mga kapatid. Una, sa kabila man ng pangyayari sa mahabang panahon sa kanila, nung sila ay na-exile po, ang Diyos po ay tapat. Nakikita po ng Diyos yung kanilang nararamdaman ba? Nararamdaman nila nung sila ay pinalayas doon sa kanilang lupain, yung sakit, yung hinagpis nila. Nakikita po ng Diyos yun. Ang Diyos po ay tapat. Lahat po ng hinanaing ng tao, naririnig po ng Diyos yun. At dumating nga po yung takdang araw na kanilang matagal nang hinihintay, kaya ho sila po ay napapasamba. So, normal po na nagiging response po nila na nagpapasalamat po sila sa Diyos. Ganon din po mga kapatid, sa ating buhay, minsan may mga pagkakataon na hindi man favorable sa atin. Minsan, maaaring masasabi natin na tayo ay nasa pagsubok. Maaring hindi pa, sa tingin natin, hindi pa sinagot ng Diyos yung ating matagal ng pinapanalangin sa Kanya. Nasa sakit at karamdaman man tayo, nasa financial struggle man tayo. Subalit pinapatunayan po dyan sa mga talatang yan mga kapatid na may takdang araw po ang Diyos. May itinakdang araw ang Diyos sa bawat pangyayari,
na, na ang isang sitwasyon ay kanya pong bigyan ng katugunan. Ganun po ang nais ipaabot ng Diyos sa atin kahit sa ating panahon ngayon, na sa kabila man ng kahirapan, sa kabila man ng nagmamahalang mga bilihin, ang Diyos po ay siya po ang Diyos na hindi pabaya. Sabi nga ni David sa kanyang sulat, na ako po ay tumanda at ako po ay naging bata at tumanda na ngayon. Wala pa po akong nakikitang lingkod ng Diyos na kanyang pinapabayaan. So malinaw diyan mga kapatid, no, na ang Diyos ay tapat. Pangalawa mga kapatid, no, dahil sa katapatan ng Diyos, hindi po ba mainam na ang respond po natin ay purihin siya at sambahin siya? Kasi po, yun po yung tanging bagay na maibabalik natin sa kanya eh. Normal po yan eh. Baga, kahit sa panahon ni Abraham, nung siya ay nagtagumpay sa kanyang mga pakikipaglaban, siya, automatic po yun, nag-o-offer siya, sumasamba siya sa Diyos. So, normal po eh. Normal po sa isang tao o sa isang tao na nakakilala sa Diyos na yung respond po niya ay pagsamba agad, pagpapasalamat agad yung mga lumalabas sa bibig niya. Sapagkat siya ay kinikilala niya na ang Diyos ay napakabuti sa kanyang buhay. Ang Diyos ay tapat. Ngayon po, sa ating buhay, kahit po isipin po natin na hindi man matagumpay, ang Diyos po ay hindi nagbabago eh. Baga, ang sitwasyon po ng ating buhay ay hindi nagbabago man. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Tapat pa din siya. So, dapat nandun pa din yung ating pagsamba, ating pagbibigay ng pasasalamat sa Kanya. Kahit po sa mga panahon na tayo ay nasa pagsubok, ang Diyos po ay nanatiling tapat sa atin. So, mga kapatid, no, isa itong bagay sa ating buhay na dapat nating laging isipin kahit na maliit man na bagay na nangyari sa atin o malaki mang bagay na nangyari sa atin. Ang Diyos po ay lagi po siyang dapat nating sambahin sapagkat karapat-dapat po siya na pag-alayan ng ating pagsamba. Any expression of worship na hinihingi ng Diyos, yung ating buhay, na maglaan tayo ng worship sa Kanya. Sapagkat makikita natin na hindi siya nagkukulang sa atin. Siya yung Diyos na laging nandyan sa panahon ng tayo ay may pangangailangan. Siya yung Diyos na laging gumagabay sa atin sa panahon ng tayo ay nasa kalituhan sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, no, lagi po nating tatandaan talaga na hindi porket ang Diyos ay parang tahimik sa ating buhay ay hindi na ho natin siya sasambahin. Hindi po ganun. Bagay mga kapatid, no, na gusto ko pong bigyan ng diin ay yung pagsamba. Dahil nga po sa sinasabi ko kayo na tapat ang Diyos, siguro mainam na bigyan naman natin ng katumbas yung kanyang katapatan. At yun ay sa pamamagitan ng ating pagsamba. Now, sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, ay maaaring pag-aawit, maaaring pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos, maging anumang oras, baga may mga nangyari sa ating buhay, nagpapasalamat tayo sa Diyos, maging isang maliit man o malaking tagumpay sa trabaho man, o kahit anumang bagay na ginawa ang Diyos, ay nagpapasalamat tayo. Dahil yun po kasi ang isang reaction ng isang taong nagpapasalamat, ng isang taong mayroong Diyos sa kanyang buhay. Dahil kinikilala mo na may isang mas makapangyarihan na kayang gawin ng lahat.
Kaya po ang pagtitingnan po natin yung mga susunod na nangyari sa Israel mula nung sila ay nakabalik at nakarecover po sila, hindi po sila pinababayaan ng Diyos. Dahil mga kapatid, no, throughout history po sa Bible, makikita po natin na ang Diyos po ay hindi po niya pinapabayaan yung mga totoong sumasamba sa Kanya. Makikita po natin yan sa Biblia. Ang Diyos po ay nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong totoong sumasamba sa Kanya. Yun po ang malinaw po, mga kapatid. Kaya po, kung anuman ang nangyari sa ating buhay ngayon, hayaan natin na patuloy nating sambahin, patuloy nating pasalamatan ang Diyos sa ating buhay. Sapagkat siya ay tapat, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang kanyang pag-ibig at ang kanyang habag ay walang hanggan, mga kapatid. Maraming salamat po sa pakikinig sa gabi na ito sa salita ng Diyos. At tayo po ay manalangin sa ating pangwakas. Lord, marami pong salamat o Diyos sa gabi na ito na sinamahan mo kami. Salamat Panginoon sa mga katotohanan at salamat Panginoon sa panibagong mensahe na aming narinig. Naway niyo po ay maging kalakasan namin upang kami ay magpapatuloy. At Panginoon, salamat Panginoon dahil ikaw po ang Diyos na karapat-dapat sambahin sa anumang sitwasyon ng aming mga buhay. Muli Panginoon, marami po salamat. Samahan niyo po kami kahit sa aming pagtulog mamaya o Diyos. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa pakikinig. Muli, ako po ay si Brother William. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless po. Bye-bye.